Magandang araw po sa inyo lahat mga boss and madam. Meron po tayong tanggap ngayon, iPhone 14 Pro, charging problem. Ang problema ng customer, paminsan nagta-charge yung cellphone niya, paminsan ayaw mag-charge. Mapansin natin sa product schematic, meron namang reading 1.10 milliampere. So, yan po ang problema ng customer. Paminsan mag-charge, paminsan wala. Yung indicator ng charging sa cellphone is nagcha-charge pero ayaw mag-increase ng battery percentage. So, ito yung kadalasan or common problem sa mga iPhone. So, ito po ay napaka-basic na problema. Tapusin niyo po ang video upang makita ninyo paano natin inaayos yung trouble na ito. Ang gagawin natin dito is i-fully disassemble po yung unit. Kasi nasubukan na po ito na linisin yung charging port gamit ang toothpick. Ngunit po hindi na po kayang malinisan ng toothpick yung charging port. Kaya inakala ng may-ari na baka charging port na talaga po yung kailangan palitan. Ang gagawin po natin sa procedure na ito ay isave natin yung charging port kasi hindi po madaling palitan yung charging port kasi ang presyo ng charging port napakamahal. Hindi po siya bababa sa 7,500. So itry muna natin yung basic procedure na to. Ayan, makikita po natin yung nakaimbak sa loob ng charging port. Kinis po natin ng solid metal tweezer. Yan po. Gamit po ng aking titanium tweezer. Titanium tweezer po yung gamit natin para matanggal yung nakaimbak na kayamanan sa loob. Ayan po. Pino-fast forward na lang natin para umikli yung video natin mga boss. Yan po. So, ito po yung tandaan ninyo. Ang ginawa natin is i-detach yung battery. So, kailangan i-disassemble talaga ang unit. So, ang maselan dito sa pag-disassemble, baka madisgrasya yung LCD. Kailangan po natin gagawin ang procedure na yan upang safe tayo linis ng charging port. Basic na basic lang po talaga yung ating ginagawa dito mga boss. Fast forward na rin natin. Apple logo. Ayan po. Accurate na po siya. Meron na pong reading 180. Ayan. 1.80 milliampere. So, ibig sabihin yan, 1,800 milliampere. Tinatanggal po natin yung lightning cable sa charging port at ibabalik upang matingnan kung accurate ba yung reading ng ating product schematic. Ayan po. Check na po natin na normal na po. Assemble and then observe natin ang charging ng unit kung mag-increase ba. I-testing po natin i-charge at kung gaano ka-strong yung kapit sa lightning cable sa charging port. Kapit na kapit. Observe natin kung mag-increase po ba yung pag-charge. Ayan po, 34% na. Maraming salamat po.